Welcome to Story of Jesus, Catholic Daily Mass livestream today. We attend the Holy Mass on Saturday, 19th October 2024, Saturday of week 28 in ordinary time. O children of Abraham, his servant, O sons of the Jacob he chose. He, the Lord, is our God, his judgments prevail in all the earth. The kingdom of God is very near to you. Please be quiet and attend Mass. Subscribe to the channel to follow the next Masses. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumayinyong Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, aminin natin ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Biring Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Naman namin makapangyarihan, loobin mong kami tuwangan ng banal na panalangin na malabirin ng Santissimo Rosario upang kami lumaya sa lahat ng panganib at makapanatili sa iyong kapayapaan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, pinangako ng Diyos kay Abraham na sa kanyang lahi namamanahin nila ang sanlibutan, hindi dahil sa pagsunod niya sa kautusan, kundi sa kanyang pananalig sa Diyos, at sa gayoy siya'y pinawalang sala. Kaya nga, ang pangako ay nababatay sa pananalig, upang ito'y maging isang kaloob sa lahi ni Abraham. Hindi lamang sa mga sumusunod sa kautusan, kundi sa lahat ng nananalig sa Diyos. Tulad niya, yamang siya ang Ama nating lahat. Ganito ang nasusulat, ginawa kitang Ama ng maraming bansa. Ang pangakong ito ay may bisa sa harapan ng Diyos na kaniyang pinananaligan. Ang Diyos na bumubuhay sa mga patay at lumikha ng lahat ng bagay. Bagamat wala ng pag-asang magkaanak, nananalig pa rin si Abraham na siya'y magiging ama ng maraming bansa, ayon sa sinabi sa kanya, kasindami ng bituin ang magiging lahi mo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Nasa isip ng may kapal ang tipan niya kailanman. Nasa isip ng may kapal ang tipan niya kailanman. Ito'y nasaksihan ng mga alipit anak ni Abraham. Gayon din ang lahat na anak ni Jacob na kaniyang hinirang. Ang Panginoong Diyos ay ang Panginoon, siya ang ating Diyos. Sa kaniyang paghatol ay ang nasasaklaw buong sansinukob. Nasa isip na may kapal ang tipan niya kailanman. Ang tipang pangako'y laging nasa isip niya kailanman. Ang pangakong kaniyang binitiwan sa lahat ng angkan. Ang tipa ng Diyos ay unang ginawa niya kay Abraham at may pangako ring ginawa kay Isaac na lingkod na mahal. Nasa isip na may kapal ang tipan niya kailanman. Nagunita ng Diyos ang kaniyang ginawang mahalagang tipan. Ang pangako niya sa tapat na lingkod niyang si Abraham. Kaya't ang bayan niya'y kaniyang inilabas na lugod
ng kanyang ialis, umaawit sila ng buong alindog. Nasa isip na may kapal ang tipan niya kailanman. Kayo at ang Espiritu ang siyang magpapatotoo tungkol sa aral ni Kristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Sinasabi ko sa inyo, ang sino mang kumilala sa akin sa harapan ng mga tao, ay kikilalanin din ng mga anak ng tao sa harapan ng mga anghel ng Diyos. Ngunit ang magtatwa sa akin sa harapan ng mga tao, ay itatatwa ko rin naman sa harapan ng mga anghel ng Diyos. Ang sino mang magsalita laban sa anak ng tao ay mapapatawan, ngunit ang lumait sa Espiritu Santo ay hindi mapapatawan. Kapag kayo'y dinalan nila sa sinagoga o sa harapan ng mga tagapamahala at ng mga makapangyarihan upang litisin, huwag ninyong isipin kung paano ninyo ipagtatanggol ang sarili o kung ano ang inyong sasabihin, sapagkat sa oras na iyon, ang Espiritu Santo ang magtuturo sa inyo kung ano ang dapat ninyong sabihin." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ngayon po ay araw ng Sabado at araw din po ng ating pamimintuho sa ating mahal na patrona, ang Birhen ng Santo Rosario. Marahil po ay ang mga pagbasa at gayon din kay San Lucas ay nagpapakita ng kailangan pa ba natin ng Diyos sa ating buhay? Kinikilala pa ba natin ng Diyos sa ating buhay? O kailangan pa ba natin ng pamamatnubay ng Espiritu sa ating pangbuhay araw-araw na paglalakbay? Marahil malaki ang bahagi ng Diyos sa ating buhay at ang ipinapakita upang patuloy natin makilala ang Diyos ay ang ating pananampalataya sa Kanya. Kaya naman po ganoon na lamang ang mga katagang sinabi ni Jesus sa ating Ebanghelyo na patuloy kilalanin ng Diyos, lalong-lalo na ang Kanyang Espiritong ipinadala dito sa mundo sa Kanyang paglisan. Malaki ang bahagi ng Diyos sa ating buhay at malaki din ang bahagi ng Espiritu Santo sa ating pang-araw-araw na paglalakbay dahil siya ang ating gabay tungo sa ating buhay kabanalan. Nung ako po ay nasa Imus Cathedral, so twice a week, meron po akong canonical interview. So dahil nga madalas ho ang kasal sa Imus Cathedral, sa isang linggo, meron po akong 5 ini-interview, ganun po karami, ganun ho kadalas, kada linggo. So usually, Tuesday at Thursday, hindi ho nawawalan yan ng mga couples na ini-interview bilang bahagi ng kanilang paghahanda sa kasal na darating. Usually ho, dun sa canonical interview, ang mga katanungan ay, ano yung mga katangiang gusto mo sa Kanya? At ano naman yung mga katangian na nais mo pang magbago sa Kanya? At ang isa sa mga katangi-tanging tanong na meron ho dun sa canonical interview ay, kamusta ang buhay pananampalataya ninyong magkasintahan? So yun yung madalas.
So usually, sinisimulan ko sa pagtatanong, ano yung mga nagustuhan mo sa Kanya? Ano yung mga katangiang naakit ka sa Kanya? So diyan sa part na yan, mga kinikilig pa sila, nagkakatapikan pa. Pero pagdating ho dun sa buhay pananampalataya, usually, madalas ko napapansin, pare-parehas, kadalas na mga ini-interview ko ay once a month nagsisimba, minsan nakakalimutan magsimba, at minsan hindi na nakapagsisimba. Tinatanong ko naman po kung bakit hindi nagsisimba. Ay, Reverend, dahil po nagtatrabaho po kami. Usually po, madalas OT. Ako naman po, panggabi. Hindi na po kami nakakapagsimba. Okay po. Kailangan po kasi magtrabaho, wala pong kakainin. Kailangan po kasi magtrabaho para po makapag-ipon para sa kasal, Reverend. At sa bahagi ko po ay kailangan ko rin lawakan ng isipan ko, upang maunawaan din sila doon sa kanilang pinagdaraanan. Ngunit, yun ho ang katotohanan ng mundo. Kapag hindi ka nagtrabaho, wala kang kakainin. Kapag hindi ka nagtrabaho, wala kang kikitain. At kapag hindi ka nagtrabaho, paano ka na sa pang-araw-araw na buhay? Ngunit, palagi ko rin idinadagdag dun sa mga ikakasal, nauunawaan naman namin yung inyong kalagayan na kailangan nyo magtrabaho. Pero, papasok kayo sa bagong yugto ng buhay bilang mag-asawa, hindi na kayo basta magkasintahan, kundi mag-asawa. Ipinapaalala ko sa inyo na mahalaga ang buhay pananampalataya dahil kayo ay mangangako sa harapan ng Diyos. At ano ang magpapatibay sa pangakong iyon sa harapan ng Diyos? Ang ganda pa naman nilalaman ng pangako. Ano ba yung sinasabi kapag kasal? Sa hirap at sa kaginhawahan, sa kasiyahan, hanggang sa kamatayan ng buhay ay iibigin kitang tunay. Paano nyo mapapatunayan yon sa harapan ng Diyos kapag nangako kayo sa kasal? Ang magpapatibay dyan ay ang pananampalataya. Yun po ang lagi kong biling sa mga ikakasal. Pananampalataya. Kapag inalis nyo yan, at inalis nyo ang buhay pananampalataya at ang ugnayan nyo sa Diyos, baka maguho yung pangako nyo. Sapagkat ang Diyos, kapag nangako kayo, ay tapat siya sa inyong pangako. Pero kayo, bilang tao, hindi tayo perpekto, kailangan natin siya. Kailangan natin ang patnubay ng Diyos. Kailangan natin sumampalataya sa Kanya. Kapag hindi tayo sumampalataya sa Kanya, baka gumuho yung pangako ninyo sa harapan ng Diyos. At huwag niyong aalisin yan. Sapagkat magkakaroon kayo ng anak, makikita sa inyo yung pananampalataya, magkakaroon kayo ng pamilya, dadami ang inyong priority sa buhay, magkakaroon kayo ng trabaho, yung focus nyo nasa anak na, pero wag niyong aalisin ang pananampalataya sapagkat ang katotohanan ng pamumuhay natin sa mundo, kailangan natin ng Diyos sa pang-araw-araw na buhay. Kaya kapag nakalimutan na natin ng Diyos, baka gumuho na yung pangako ninyo. Yun po ang paalala ko sa mga ikinakasal. At marahil hindi lang ho sa mga ikakasal, sa ating lahat po, na mga mananampalataya na patuloy natin paglalimin ang pagkakakilala natin sa Diyos at patuloy tayong dumulog sa Kanya at humingi ng tulong. Kaya naman ang sabi sa Ebanghelyo, sa bahagi ng Espiritu Santo, huwag na nating ire-reject ang Espiritu ng Panginoon sapagkat kapag inireject natin at tinanggihan natin o binigyan natin ng paratang ang Espiritu Santo, itatatwa tayo ng Diyos sa harapan ng mga anghel. Kung papaano ang Diyos nagiging tapat sa atin, naway maging tapat din tayo sa Kanya. At kapag hindi na ho tayo naging tapat sa Diyos, ang Diyos ay mananatiling tapat, pero papasukin ho tayo at sasalubungin tayo ng mga dilubyo ng buhay. Hindi natin kakayanin ito nang wala ang Diyos. Kaya mahalaga, kinikilala pa ba natin ng Diyos sa ating buhay?
O dahil busy na tayo, baka nakakalimutan na natin. Baka busy na tayo, mas marami na tayong priority sa buhay, pero sana palaging bigyan ng priority ang Diyos. Sapagkat sa unang pagbasa, ang ganda nung sinabi, kaya nga ang pangako ay nababatay sa pananalig. Ang pangako, maguguho, kagaya nung sinasabi ko sa kasal, mga ikakasal, guguho ang kanilang pangako kapag wala ng pananalig. Kung wala na ang Diyos sa gitna nilang mag-asawa. At gayon din sa atin, kung wala na ang Diyos sa atin at hindi na natin kinikilala, baka gumuho din tayo. At yung mga pangarap natin sa buhay, mga pangako natin sa kapwa-tao, ay unting-unti nang bumagsak kasi hindi natin hiningi ang tulong ng Diyos. Mga minamahal na kapatid, sa araw na ito, patuloy po tayong dumulog sa Kanya. Patuloy natin siyang kilalanin bilang Diyos. Patuloy natin hingin ang gabay ng Panginoong Hesus. Huwag natin alisin ang Diyos sa ating buhay sapagkat kailangan natin ang Diyos sa ating buhay dahil hindi natin kaya lahat. Kaya natin magagampanan ng mga bagay, mga pangako, mga gawain dahil may Diyos na pumapatnubay sa atin at ang nagpapagindapat sa mga bawat bagay ay ang Diyos na kumikilala din sa atin. Ang Panginoon ang ating seguridad. Ipahayag natin ang ating tiwala sa Kanya at manalangin tayo para sa lahat ng tao na kasama natin sa paglalakbay sa buhay na ito. Sabihin natin, Diyos ng mga anghel, Ikaw ang aming tanggulan. Diyos ng mga anghel, Ikaw ang aming tanggulan. Ang mga pinuno ng simbahan, naway humikayat sa atin na mas maalab na debosyon kay Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos Diyos ng mga anghel, Ikaw ang aming tanggulan. Ang ating mga komunidad naway makamit ang bunga ng sama-samang pananalangin at pagbabalik loob sa harapan ang luklukan ng paghahatol ng Diyos na may katapatan ng puso at kababaan ng loob. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng mga anghel, Ikaw ang aming tanggulan. Ang mga taong may pusong hungkag at nanlalamig, naway mapaalab natin. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng mga anghel, Ikaw ang aming tanggulan. Ang mga nagdurusa, naway magkaroon ng lakas na tumawag sa Panginoon na malapit sa atin. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng mga anghel, Ikaw ang aming tanggulan. Ang mga yumao naway makita ang mukha ni Jesus at manatili sa Kanyang presensya magpakailanman. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng mga anghel, Ikaw ang aming tanggulan. Sama rin natin sa ating panalangin ating mga sari-sariling pasasalamat, papuri at mga kahilingan, kaya hindi ng kahilingan na ating Santo Papa at mga obispo. Manalangin tayo. Diyos ng mga anghel, Ikaw ang aming tanggulan. Ama naming nasa langit, tulungan mo kaming manatiling tapat sa iyong salita upang magkaroon kami ng lakas na magpatuloy pasanin ang mga kahirapan. Nili namin ito sa panggitan ni Kristong aming Panginoon. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid, ating bagay na ikagda ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Manalangin tayo. Ama namin lumikha, sa pagunita namin sa mahalabinin ng Santissimo Rosario, nili namin ang aming paghain ay lakipan mo ng kapupunan, upang kami maging handog na ikinalulugod mo kailanman. Sa magitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyong Panginoon, At sumainyo rin. sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ng Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Naman namin makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan, ng aming kagalakan ng malhabirin ng Santissimo Rosario ay parangalan. Bukod mong pinagpala sa babaeng lahat ang mahalabiring totoong mapalad na yung pinili maging ina ng iyong anak nung sinugo mo siya bilang aming Mesiyas. Sa kapangyarihang Espiritong Banal, ang Birhing Maria ay naging inang tunay ng iyong anak na kanyang sinilang bilang liwanag nitong sanlibutan. Kaya kaisa ng manghela nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan. Inagpala ang naparito sa ngalan ng Panginoon. Manaming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na yahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo to sa pag-alaala sa akin. Ipagbuni natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo ay namatay. Si Kristo ay nabuhay. Si Kristo ay babalik sa wakas ng Ama, ginagawa namin pag-aalaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iminarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo.
Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong simbahang laganap sa buong daigdig, kuspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa, Reynaldo naming Bispo at ng Tanang Kaparian. Alalahan mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na malabiring Maria, ina ng Diyos, kaysa ni San Jose, kanyang kalisnisang esposo, kaysa ng mga apostol at lahat ng mga banal, na nabuhay disdaigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pangitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng nakagagaling na utos at turno ni Jesus nating Panginoon at Diyos, lakas loob nating awitin ang Ama namin. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para na sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa kasala sa amin at wag mo kami ipahinto sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Dinlan kami dyan sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesu Kristo. Nagmumula ang kaharian, ang kapangyarihan at kalwal, hati magpasama hanggang Panginoong Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo,
Ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ng mga kasala na ng libutan, awa ka. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos na nagalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang inanyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ipagsanggalang gawa tayo ng katawan at dugo ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Amen.
Manalangin tayo. Naman naming mapagmahal ang aming pagsasalo sa haing nagbibigay buhay sa pagunita namin sa mahal na birhen ng Santissimo Rosario ay magdulot nawa sa amin ng kagandahang loob upang lagi naming madama ang iyong paglingap. Sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga bata po, dalhin niyo po dito sa harapan. Nagsiupo po muna yung... Manalangin tayo. Panginoong Jesucristo, iyong minamahal ang mga bata, niyayakap mo sila at pinagpapala. Sinasamo namin iyong basbasan ang mga batang naririto upang sila'y lumaking malulusog, bukas palad, makatarungan, mapagpakumbaba, masunurin sa kanilang mga magulang, matulungin sa kanilang kapwa, nagpapahalaga sa buhay, nagmamahal sa bayan, at nagmamalasakit sa kalikasan. Ilayo mo sila sa masama at naway ang kanilang buhay ay maging magandang awit ng papuri sa iyong pangalan. Ikaw na nabubuhay at nagahari, kasama ng Ama at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mamaya po, alas 8 ng umaga, pagsalubong natin sa San Isidro Labrador. At bukas, pagdiriwang na ika-178 taon ng pagkakatatag na parokya, ang misa po ay alas 5:30 ng hapon, misa ng pasasalamat, 6:30 po ng gabi, prosesyon ng Mahal na Birhen ng Santissimo Rosario at ni San Isidro. Kayo pong lahat ay inaanyayahan. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang banal na misa, humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.
Cảm ơn các bạn đã xem video. Hãy nhấn like, comment và đăng ký kênh để ủng hộ chúng tôi.